Asombrado, Solid Duterte, Davao City, Attorney Vic, marami pong salamat. At yun nga ho, pati ho yung Makati Business Club ay nagpalabas na ho ng pahayag. Ito po yung isa sa pinakamalaking business group or business club dito sa ating bansa, yung Makati Business Club. At sinabi nila, kinokondina nila yung unconstitutional 2025 budget. In fact, the word that they used to describe the 2025 unconstitutional budget, hinijack ng Vice-Cam yung ating budget. Hindi po ito yung budget na ipinanukala ng Pangulo ng Executive Department at ibang-iba po yung lumabas na anyo ng budget ngayong 2025. Yung budget po ng ating bansa, gagaling po yan sa Executive Department. Yan po ay merong kaakibat na yung NEP, yung National Expenditure Program. Meron po yung budget message ang Pangulo at meron din po yan yung BESF, yung tinatawag nating budget para hindi po ako magkamali nag-note ako kanina yung tinatawag nating budget source of funding. Opo, yung budget source of funding, yung budget of expenditure and source of funding. Dito po dapat naglalaro lang yung numero o figura ng ating budget taon-taon. Subalit ibang-iba yung lumabas na budget for 2025. Hindi po ito yung pinanukala ng executive branch of our government. Tama yung Makati Business Club. Hinijack, ninakaw ng Vice-Cam yung budget for 2025. Kaya po malaking pambubudol, malaking kalokohan yung ginawa po nilang drama noong last week na nagbitiw, tinanggal, inalis, nagdeklarang vacant ang chairmanship ng Appropriations Committee. Huwag po kayong magdiwang doon, wala pong meaning yun. Dahil nanakaw na po nila lahat ng pera natin sa taong 2025. Kaya nga po zero budget ang binigay sa PhilHealth. Kaya yung sinabing bakante na ang chairmanship ng Committee on Appropriation, wala pong ganansya sa ating mga Pilipino yun. Wala pong mabuting kahulugan o meaning yun. Pambubudol po iyon. At bukod po riyan, ilang linggo mula po ngayon ay mag-a-adjourn na yung 19th Congress. Wala nang silbi yung pagiging chairman ng appropriation sapagkat pagdating po ng 20th Congress, saka lamang babalangkasin at ipapasa yung 2026 budget. Kaya wala na po, drama lang po yun, pambubudol lang po yun, moro-moro lamang po iyon. Kaya Emre La Pena, bigas ngayon 70 pesos per kilo, sana yung promise niyang 20 pesos kilo. BBM laki sa pagnanakaw during administration, kaya putol po yung inyong mensahe. Yun nga yung sinasabi ko, nasa dugo. Kaya ganyan, patuloy ang korupsyon sa ating bansa, nasa dugo, nasa DNA, nasa pamilya. Kaya wag po tayong titigil, maging mapagmasid po tayong higit. At wag ho kayong mawawalan ng loob sapagkat si Pangulong Duterte ho ay kaisa pa rin natin. Ako ho ay nakita ko yan personal, magkatabi po kami kagabi, naramdaman ko yung galit niya. Talagang galit na galit dahil patuloy po tayong binubudol ng Marcos administration sa kanyang nakita, sa kanyang nadiskubre, sa kanyang pinanghahawakang napakatibay na ebidensya na linoloko po tayo at talagang unconstitutional yung 2025 budget. Mahihirapan po silang itanggi yun. Isang matinding pangbubudol ang kinakailangan nilang gawin sapagkat pirmado yung dokumentong hawak ni Pangulong Duterte. Then again, kagaya po ng sinabi ko kanina, antayin lamang po ninyo pag inilabas na po sa CM Baste yung hawak pong iyan ni Pangulong Duterte, pero talaga pong smoking gun yan. At nakadetalye, merong halaga at merong mga personalidad kung sino ho ang dapat managot at pinirmahan po ito ng iba't ibang personalidad. Malaki po ito
antabayanan po nating lahat dahil ako'y interesado rin na ito po'y mailabas na ni Pangulong Duterte. At wag ho kayo mag-alala, nagbanggit po siya kagabi, ilalabas po niya. Yang dokumentong yan, ipakikita niya sa inyo, magre-report po siya sa inyo at ipapahatid niya sa inyo yung piece of evidence na hawak niya na napakatibay, may pangalan at pirmado nung may mga pangalan. Makikita ninyo, araw-araw tayong binubudol ng Marcos administration. At kay kay Arlene Dizon, saan po pwedeng bumili ng libro ninyo? Arlene Dizon, available po ito sa lahat ng branches nationwide ng Fully Book. At speaking of Fully Book, patuloy po tayong nakakakuha ng magagandang reviews doon po sa mga bumibili sa Fully Book. Marami pong salamat. So bantayan po natin yung ating budget at alam ko may mga grupo na ho na naghahanda na pagsampa ng kaso diyan sa Korte Suprema. Nagkukompleto lang ho ng mga attachment or annexes dahil napakahirap kumuha ng mga dokumento kagaya ng hawak ni Pangulong Duterte para isubmit doon sa petisyon para labanan at i-challenge yung constitutionality ng 2025 budget. Kay Kirit Dan at 6, Sir, ang leader natin mayaman na sa mayaman. Bakit pinagpaguran namin manggagawa kinuha ang PhilHealth? Yun nga ho ang nakakasama ng loob. Kagaya nga po nung sinabi ko doon sa aking interview ng isang araw, nasaan ang puso ng Marcos administration? Bakit pati pera ng mga ordinaryong Pilipino sa PhilHealth pinagkait ninyo? Hindi nyo pera yan. Pera yan ng mga manggagawa. Pera yan ng sambayanang Pilipino. At ngayon nung araw ng Sabado, kagaya po last Saturday, sinamahan ko po kayo sa inyong paghahanda for the weekend. Yung iba po siguro ay papunta pa lamang ng palengke, medyo late na. Yung iba naman siguro nagluluto na ng pananghalian. Sinamahan ko po kayo next week. Malungkot, sasalubungin po tayo ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mag-ingat po kayo, pangalagaan po ninyo ang inyong kalusugan sapagkat alam naman ninyo, mahal magkasakit, bawal magkasakit dahil zero budget ang ating PhilHealth. Muli ho, pakiusap ko, ako ho'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo. Antabayanan po ninyo yung ilalabas na dokumento ni Pangulong Duterte, malaki po iyon. Abangan po ninyo, sigurado po ako na ilalabas yun ni Pangulong Duterte. We just have to be patient. But I think it will be shown to you and he will talk to you very, very soon. Mabigat po yung pinangahawakan niya. May figure, may pangalan, pirmado. So muli ho, ako po ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, nakikiusap na sana ho'y tulungan ninyo, mangampanya, ipakilala ninyo sa inyong kamag-anak at ngayong 2025 sa May 12, tulungan po ninyo ako, maghatid po tayo ng bago sa Senado dahil ngayong 2025, posible ang pagbabago.